Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko Bicolano. Magandang umaga po, Bicolandia. Magandang umaga po sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga po dito sa lungsod ng Naga. Magandang umaga po sa lahat na ngayon ay nakikinig na. Talagang bago pa mag-on air, nakaabang na ang kanilang mga radyo upang sumubaybay sa bawat umaga dito po sa programa ng Biyaya sa Pagkaaga. Kaya maraming salamat po sa sumusuporta ng Biyaya sa Pagkaaga, laging nakikinig, laging nanonood sa kanilang Facebook sapagkat tayo po ay live at naririnig din po tayo sa mga kahit doon sa mga may maliliit na transistor radio. Maraming salamat po, sino man po kayo, ay kayo ang Diyos na lamang po ang magpala sa inyo sa inyong pagsuporta sa programang ito. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at sa buong pamilya. Magandang umaga din po kay Ma'am Lourdes Garrido. Magandang umaga din po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort na ngayon ay nanonood. Salamat po sa inyong panonood. So ngayong umaga, maraming salamat nga po pala sa mga pagkakataon na minsan may nakahanda akong ituturo. Pero may mga nagdidirekta po sa akin sa Messenger at may mga pinapaabot na mga tanong. At pagkaya pa, halimbawa, hindi pa ako nagsisimula, tapos mas nauna kong nabasa yung tanong, pwede ko naman nung talakayin yung tanong. Pero pag may nagtanong sa akin na nagpuprograma na ako, medyo alangan na po yun. Kaya pasensya na po kung hindi ko man matalakay. Pero pwede naman o kayong dumirekta dito sa comment section po ng Biyaya sa Pagkaaga. Ganun pa man, kung dumidirekta po kayo sa Messenger ko, okay lang naman ho. So, ang gusto ko lang naman pong i-appreciate doon, ang ibig sabihin noon ay nakikiisa po kayo. Ibig sabihin talagang nakikinig kayo at hindi naman talaga ho kawalan ng pakikinig po rito. Maniwala po kayo. Kahit pasabihin na gumigising po kayo ng maaga at ang yun namang iba, hindi man makapakinig o makapanood live, ay nire-replay na lang ito. So maraming salamat po sa inyo. Magandang umaga din po kay Sir Luis R. San Jose Jr. So ngayong umaga, ang aking tatalakayin sa inyo ay may pamagat na bawat aksyon may reaksyon. Yan po ang aking tatalakayin sa inyo ngayong umaga at bago po yun, ay pasimulan ho natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama sa langit, muli po kami nagpapasalamat sa buhay na ito. At maraming salamat din po sa kalayaang mayroon kami ngayon. Na dito sa aming bayan, dito sa aming bansa ay napakalaya ng mga Pilipino na nakahahawak ng Biblia para ito ay basahin, pag-aralan, mahalin at sundin. Kaya ngayong umaga, habang kami sama-samang nakikinig, nagbabasa, nag-aaral, patnubayan po kami ng iyong banal na Espiritu at kausapin kami, turuan ng mga espiritual na katuruan, mga espiritual na katotohanan na dapat po ay maging bahagi o maging buhay namin, Panginoon. Ito po ang aming dalangin, humihingi ng iyong gabay sa pangalan po, Ama, ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Okay po, ngayong umaga magbabasa po ako ng bahagi sa banal na kasulatan mula po sa Bagong Tipan. At ito ay manggagaling sa sulat ni San Pablo dito po sa Galatia, Kabanatang 6, ang talata po ay 7. Sa English Bible, Galatians chapter 6 verse 7. Ganito po ang nasusulat. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So, ang Diyos po ang siyang magpala ng ating puso na pagtatamnan ng kanyang mga aral sa mga sandaling ito. Uulitin ko po ang ating pag-aaralan, pinamagatan kong bawat aksyon may reaksyon. Kung bakit ito ang tatalakayin ko ngayong umaga, mga minamahal kong mga tagapakinig, ay sapagkat gusto ko lamang i-address ang mga karanasan ko sa mga taong minsan ay nalapit sa akin. At alam nyo ba yung salitang parang hinihingahan ka ng kanilang mga problema? Yung part na rin po ng aking counseling as a church pastor. So marami po akong nai-encounter, lumalapit sa akin, humihingi ng payo, ng advice. Pastor, bakit ganito? Bakit ganyan? Anong dapat kong gawin? Mga ganyan. So, madalas kong napapakinggan na madalas sinasabi nating mga tao na ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, madalas nating iniuugnay ang salitang pagsubok, no? Grabean niya ang pagsubok sa buhay ko. Grabean niya ang pagsubok sa pamilya ko. Grabean niya ang pagsubok sa kalusugan ko. Maraming pagsubok niya sa mga personal kong buhay. At marami pang iba. Pero mga minamahal ko, mga tagapakinig, tandaan ho natin, bawat nangyayari sa ating buhay, reaksyon lamang ito ng ating mga naging aksyon. Uulitin ko po, ang mga pinagdadaanan ho natin sa buhay, karamihan dito, mas mataas ang porsyento na ito ay reaksyon lamang ng ating naging aksyon. Kaya nga, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat, tayo po ay huwag padaya. Ibig sabihin po nito, sa buhay natin, may mga inaakala tayong, akala natin, ayos lang. Parang inaakala natin, tama lang itong aking inuugali, tama lang itong aking ipinamumuhay, tama lang itong aking mga naging kinasanayan sa buhay. Narinig nyo na ba yung salitang ginawa mo yan, so panindigan mo na. O, may iba namang salita, so ginawa mo yan, o, di nandyan na. Yung mga ganyang salita. Harapin mo na lang yan kasi ginawa mo yan eh. Mga ganong salita ba? Minsan sa buhay natin, kahit alam na nating mali, dahil nagawa na nga, pinaninindigan na lang. Pero ang katotohanan, alam naman natin na ito ay mali. Pero dahil siguro sa pride ng tao, kahit alam nating mali, pinangangatawanan na lang ng tao. Pero tandaan natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, base na rin po sa personal kong karanasan at sa aral ng Panginoong Diyos, hindi po sa lahat ng ating nagiging aksyon ay lagi natin itong gugustuhin sa lahat ng pagkakataon. May mga aksyon po tayo na hindi naman laging maganda ang resulta. Kadalasan sa ating mga aksyon, karamihan dito nagre-resulta ng sarili nating ipagdudusa. Nagre-resulta ng mga malalalim na kalungkutan sa ating buhay. Mga aksyon na nagre-resulta para hindi tayo makabuo ng magandang relasyon. Mga aksyon na bandang huli, ito din naman ang magpapahirap ng ating kalooban.
ito rin naman ang magpapahirap ng ating buhay. Kumbaga, tayo na din ang nagpapasikip ng ating mundo. Kaya ngayong umaga, dito sa ating pinag-aaralan, mahalaga po na ating makita at suriin ang sarili at kanya-kanya nating mga buhay. Hindi po ang buhay ng iba. Kasi bawat tao may pinagdadaanan. At karamihan sa ating mga pinagdadaanan, reaksyon lamang ng ating naging aksyon. Ibig ko pong sabihin, kung ano ang ating mga itinanim, yun naman talaga ang ating aanihin. Kahit sabihin natin ayaw mo itong anihin, pero yan po talaga ang realidad. Kahit aral ng Diyos, nagtuturo na huwag tayong padadaya kasi marami tayong mga nagiging desisyon sa buhay, mga nagiging pagpili. Alam nyo, ang buhay puno ng pagpili. Bawat araw, kailangan nating magdesisyon. Kaya dito pumapasok mga minamahal kong mga tagapakinig ang iba yung pag-iingat sa ating mga nagiging aksyon. Kasi sa totoo lang, talagang bawat aksyon may reaksyon. Alam niyo ba yung tawag na cause and effect? Sabi po sa ibang salita na alangan man na humawa ka ng kuryente, hindi ka makukuryente. Something like that, alangan man na humawak ka sa apoy na hindi ka mapapaso at masusunog. Hindi ba? Sa ganun din sa realidad ng buhay, mayroon tayong mga maling pagpili, mga maling desisyon, at kung hindi man biglaan, kung hindi man agaran o agad-agad nating pagdadaanan ang pangmatagalang resulta nito, pero ang katotohanan, pagdadaanan talaga natin. May mga akala ang tao na gumawa ng masama, akala niya, hindi niya na ito aanihin. Pero magugulat ka na lang paglipas ng ilang mga panahon para itong anino mo na bubuntot-buntot sa iyo at magpapaalala ng iyong nakaraan. May kasabihan nga po na madalas kitong naririnig pag may mga nag-aaway na magkakapitbahay. Madalas kong naririnig ito na ang sabi nila, wala naman daw pong baho na hindi sumisingaw. Ibig sabihin, wala namang lihim na hindi nabubunyag. Wala namang mga sikreto na hindi ito mabubulgar someday. Kaya nga, ang sabi ni San Pablo, huwag kayong padadaya. Ang ibig niya lamang sabihin, maging matalino kayo at maging maingat kayo sa inyong mga desisyon sa buhay. Dahil kung hindi man sa mga panahong ito aanihin ang bawat itinanim, pero darating ang oras aanihin at aanihin ito nating mga tao. Kaya wag natin laging iniuugnay sa salitang pagsubok ang mga pinagdadaanan natin. Mahalagang magtanong, mahalagang magsuri, bakit ko ito pinagdadaanan? Bakit ko ito kailangang pagdaanan? Mga ganyang tanong. Kailan ito nagsimula? Paano ito nagsimula? Bakit ito nangyari? Mga ganyang tanong ba? Kasi hindi naman tama na matapos tayong gumawa ng mga aksyon nating mali at aanihin natin ang ating mga reaksyon nito at sasabihin nating pinabayaan ako ng Diyos o kaya bakit ako sinusubok ng Diyos, pero hindi man lang natin maitanong na bakit kaya ito nangyari. Hindi kaya resulta ito ng aking mga itinanim noong araw at inaani ko ngayon. Mahalagang tanong yon, mga kaibigan, mga minamahal ko, mga tagapakinig. Kasi para maitama yung ating kaisipan na bawat na lang nangyayari sa buhay natin, sinasabi nating pagsubok. Ang pagsubok, mga minamahal ko, mga tagapakinig, ito yung lumalakad ka na sa maingat na pamumuhay, lumalakad ka sa kalooban ng Panginoong Diyos, sumusunod ka sa kanyang mga palatuntunan sa buhay, pero dumarating pa rin ang mahihirap na kalagayan sa buhay, yun po ang pagsubok. Pero kung sa simula pa lang, ay gumawa ka na ng paglabag sa banal na kalooban ng Panginoon, gumawa ka na ng maling aksyon, ay asahan natin, talagang yan ay may reaksyon.
At yung reaksyon na yan, hindi natin magugustuhan, sigurado po yun. Kasi ang mga maling aksyon nagre-resulta ng mga maling reaksyon. At pagka minsan, itong mga reaksyon na ito ay hindi lamang basta panandalian. Karamihan dito ay pangmatagalan. Halimbawa na lang, ang aksyon mo ay hindi ka nagpapatawad. So ano ang reaksyon? Magre-resulta ito ng mga pangit na relasyon. Hindi ka makakabuo ng magandang ugnayan sa iyong asawa, sa iyong pamilya, kasi nga, ang iyong aksyon ay di pagpapatawad. Pero pagka ang aksyon mo naman ay pagpapatawad, ito ay magre-resulta din ng kaligayahan, katahimikang loob, kapayapaan ng pag-iisip. Alam nyo, itong binabahagi ko sa inyo, ito ay hindi lamang aral ng Panginoon. Kasabay na rin dito ang aking personal na karanasan. Minsan sa buhay ko, minamahal kong mga tagapakinig, ako ay nabuhay sa matinding galit dahil po sa tao o mga tao na sumira ng aking kinabukasan sa mura kong edad. Ano po, hindi ko nakukwento sa inyo ang detalye, pero ang ibig ko lamang sabihin, ang tagal ng panahon na ako ay pinahirapan ng ganoong emosyon, ng ganoong damdamin. Napakabigat pala, mga minamahal kong mga tagapakinig. Ang ating aksyon na nagtatanim tayo ng galit, ng puot, ng sama ng loob, ito pala ay nagre-resulta ng kawalang kaligayahan, na sa panahon ng pag-iisa, ikaw ay hindi mapanatag at ikaw ay inuusig ng nakaraan. Ikaw ay inuusig ng iyong mga maling desisyon, puno ng panghihinayang. Kaya kung ayaw nating humantong tayo sa ganoong kalagayan, mga minamahal kong mga tagapakinig, maging maingat tayo sa ating mga aksyon, sapagkat bawat aksyon may reaksyon. Kung ang aksyon mo ay pagmamahal, magre-resulta din yan ng pagmamahal. Pagka ang iyong aksyon ay galit, ang reaksyon din yan ay galit. Ano po? Kaya mahalaga po ang pagpapatawad. Siguro sasabihin nyo, Pastor, parang ang bigat naman ng sinasabi mo. Paano ako makakapagpatawad kung ganito kabigat, ganito kahirap, ganito kasakit ang pinagdaanan ko sa buhay? Sabihin ko sa inyo, pinagdaanan ko rin yan. Pero paunti-unti, natututunan ko na rin, na wag kang paggapos sa iyong nakaraan. Ang nakaraan ay mga alaala ng lumipas, pero yung masasamang impluwensya ng lumipas, hindi na dapat kumontrol ng ating bukas. Sapagkat ang gusto ng Panginoon para sa atin, ang tayo ay maging maligaya, ang tayo ay maging masaya, ang tayo ay maging matahimik sa buhay. That's why, ang sabi nga po ng banal na kasulatan, bagaman ang konteksto nito ay yung pag-akyat o bago umakyat sa langit ang Panginoon sa Kristo, ang sabi niya po sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 14, talatang 27, ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya sabi niya, wag na kayong mabalisa, wag na kayong matakot. So, ibig sabihin, ang nais pala ng Panginoon sa buhay natin, lalo sa ating mga naniniwala sa Diyos, lalo sa ating mga tumanggap na bilang Panginoon at tagapagligtas sa Panginoon sa Kristo, ang nais ng Panginoon sa atin, isang buhay na matahimik, isang buhay na mapayapa, na kahit hindi ka mayaman, at least payapa ka. Paano ka namang mapapayapa kung ang iyong aksyon ay laging di pagpapatawad, galit, puot sa kapwa at sa kung sino man ang mga tao na nakapanakit sa iyo sa nakaraan? Alam nyo, kung mayroon man na makapagpapaliwanag nito sa inyo na may puso,
isa po ako roon. Kasi pinagdaanan ko lahat yan. Ano po? Kaya ang masasabi ko po dito sa ating pinag-aaralan bilang pagmumuni-muni ng aral ng Diyos ay maging maingat tayo sa ating mga aksyon. Kaya ang sabi rito, huwag kayong padaya. Ibig sabihin, huwag tayong padaya sa ating mga emosyon. At ang emosyon, pag tayo ay nadaya, nagiging aksyon. At ang bawat aksyon, may reaksyon. At ang sabi nga po, ang Diyos hindi po napabibiro. Huwag nating gawing biro ang mga bagay-bagay. May mga bagay kasing ginagawa ang tao na nakakalimutan natin may Diyos. Na sa Diyos tayo magsusulit. Ng ating mga pinaggagawa, ng ating mga aksyon. May mga tao na ang taas ng tingin sa sarili. May mga tao na kung mamuhay para walang pananagutan, nakakalimutan yata natin na may Diyos. Na lahat ng ating ginagawa, personal at sa ating kapwa, isang araw, bukas makalawa, kung hindi man ngayon, pero isang katotohanan ang dapat nating malaman, aanihin talaga ng tao ang kanyang mga itinanim. Sa ganitong kadahilanan, ano ang dapat nating maunawaan bago ako magtapos? Una, maging maingat tayo sa ating mga desisyon. Kasi ang ating mga desisyon ay pwedeng magresulta ng panghabang buhay na pagdurusa. Na wala namang ibang magdudusa at mahihirapan ng kalooban, tayo din lang naman. Alam nyo ba yung karanasan ng mga pangit, mga desisyon na pangit o masama? Hindi ba, iyon din naman ang nagpapahirap sa tao kasi inuusig tayo ng ating budi. Kahit gusto na natin kalimutan ng nakaraan, talagang sumasagi sa ating pag-iisa, sa ating pag-iisip, ang mga pangit, masasakit at mahihirap na karanasan sa nakaraan. Kaya maging maingat tayo, yan po ang unang paalala. Pangalawa, huwag nating kalilimutang may Diyos. Okay? Yan po ang madalas nakakalimutan ng tao. Sinasabi natin, bukang bibig natin, may Diyos. May niyayakap tayong kanya-kanyang relihiyon o paniniwala. Pero ang gusto kong tukuyin, mga minamahal kong mga tagapakinig, may Diyos na isang araw, pananagutin tayo ng Panginoon sa ating mga aksyon. Yan ang huwag nating kalilimutan. Uulitin ko po, darating ang oras, pananagutin ng Diyos ang bawat tao sa kanyang naging mga aksyon. Kaya nga dito pumapasok ang katuruan na sino man sa atin ay walang karapatan na manghatol sa iba. Kasi individually, bawat tao, tayo ay mananagot sa Diyos kung ano ang ating mga naging aksyon. At minsan nga dito pa lang sa lupa, inaanin na natin. Pero kung akong tatanungin nyo, mas maganda po na ang bawat kasalanan, dito pa lang sa lupa, inaanin na natin. Halimbawa, nakagawa tayo ng paglabag sa batas. Huwag kang matakot at huwag kang labis na malungkot kung ito ay kailangan mong pagbayaran sa kulungan o sa mga kaibigan natin sa bilangguan. Mas maganda na yon kaysa naman kung hindi mo pagsisisihan ang bawat masamang reaksyon, bawat masamang aksyon, baka sa impyerno mo na yan. Baka sa impyerno na talaga ang reaksyon. Kaya mahalaga na huwag nating kaliligtaan sa bawat araw ng pamumuhay na may Diyos. May Diyos na nagmamasid sa atin. May Diyos na hindi natin maililihim sa Kanya ang ating mga pinagagawa sa buhay. Kaya mga minamahal ko mga tagapakinig, bago ko ito tapusin, mahalaga na para hindi natin anihin sa masamang kaparaanan ang bawat itinanim, magtanim tayo ng mabuti. Magtanim tayo ng tama. Magtanim tayo ng makadiyos. Magandang umaga po kay Sister Anita Peña. Magandang umaga po.
So, mahalaga itong paalaala sa ating lahat bago natin sabihin na ang mga nagaganap sa buhay natin, personal, sa pamilya, sa kalusugan, sa kabuhayan, ay iuugnay natin kaagad sa pagsasabing ang bigat at bakit pinapayagan ng Diyos na ito ay aking pagdaanan. Pero nagtanong ka na ba? Bakit mo ba yan pinagdadaanan? Diba? Mahalagang tanong yon. At kung matuklasan mo na iyang mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon ay reaksyon ng iyong mga aksyon sa nakaraan, so tanggapin ho natin yan na may kababaang loob. Uulitin ko, kung ano man ang naging reaksyon ng ating mga reaksyon, tanggapin natin yang may kababaang loob. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo na lamang po ako na bigyan mo ako ng lakas ng loob na itong mga pinagdadaanan ko ngayon na resulta ng aking mga aksyon ay makayanan ko ito at ma-handle ko ito ng tama, ma-manage ko ito ng tama. Kasi pagka ang bawat aksyon na may masamang reaksyon at hindi natin na-handle ng tama, hindi natin naharap ng tama, magkakaroon pa rin ito ng mga pangit na reaksyon. Kumbaga, nabuhay na nga yung nakaraan at naging mali pa ang iyong pagharap, tapos sa kasalukuyan, lalo ka pang papahirapan ito. O kaya, maging maingat, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang ating mga pangit na nakaraan maging aral sa ating lahat na ang bawat pala desisyon, bawat pala aksyon, may reaksyon. Manalangin po tayo, Panginoon namin Diyos. Marami pong salamat sa paalaala ng iyong banal na salita. Tulungan nga po ninyo kami na sa bawat desisyon, sa bawat pagpili, ay lagi naming isa sa alang-alang ang iyong banal na kalooban sapagkat hindi mo nais na ang bawat nilalang mo, lalo na ang mga nagtitiwala sa iyo, hindi mo nais na mabuhay na isang miserabling buhay, isang magulong buhay na walang katahimikan. Ang nais mo sa amin na isang buhay na panatag. Ikaw na rin ang may sabi sa iyong mga banal na salita na parito ang Panginoong Kristo upang ang mga tupa ay bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi po magiging ganap at kasiyasiya ang aming buhay kung kami ay nabubuhay sa mga maling aksyon, sa mga galit, puot, at iba pang mga pangit na mga aksyon sapagkat ito ay laging magriresulta ng mga pangit na reaksyon. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig ngayon at ang mga lahat ng nanood at sa lahat pa po ng magre-replay. Ito ang aming dalangin. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakinig at nanood sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, nakasama natin sa technical side, Sir Stephen Fabis. Magandang umaga po sa inyong lahat.